Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si BP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Pag-issue ng warrant of arrest kay Bong Revilla and at the same time, yung kanyang pagsuko. Paglabas niya sa Sandigan Bayan, ibiniyahe na agad sa kanyang kulungan si dating Senador Bong Revilla. Ang destinasyon ng convoy sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Dito, sunod-sunod na nagdatingan ng mga anak ni Revilla. Okay na yan. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedure. Binigyan din siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ganito ang itsura ng magiging kulungan ni Revilla. 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds, kasya hanggang 10 PDLs. May sariling palikuran. Alam niyo, ang bilis, no? Ang fast break. Tuloy-tuloy. Inimbestigahan, Biyernes, Lunes, ni-raffle kung sinong hahawak ng kaso. Lunes ng gabi, may warrant of arrest, sumuko na si Bong Revilla. Samantalang yung kay Tambaluslos, wala pa rin. Ha? Ito, papakita ko sa inyo na tinatrabaho talaga ito ng mga kalaban sa politika. Bibigyan ko po kayo mamaya ng magandang lehitimong halimbawa o ebidensya. Kasi tingnan nyo ngayon, ipinangako ito eh. Di ba? Ipinapakita na sa media, merong malalaking taong makukulong. Alam mo, hindi po issue dito yung malalaking taong ikukulong. Kasi kung hindi naman yan ang totoong salarin, hindi yan ang totoong may guilty, hindi yan ang totoong may ginawa, hindi rin natin makukuhang ang totoong hustisya. Kaya lang nilabas agad nila to sa media, merong makukulong dito at mga malalaking tao. Kaya ngayon, kailangan pilitin na ang makulong senador, na kahit ang mga congressman ang gumawa ng kalokohan, ang maraming flood control ghost projects nasa Congress. Nakukuha nyo? Siyempre malalaki yung senador eh. Hindi kasi po issue yung malaki. Ikulong nyo dyan si Trump, sa tingin nyo matutuwa ang mga Pilipino? Ikulong nyo dyan yung presidente o mga prime minister ng mga malalaking bansa, tingin nyo matutuwa ang taong bayan? Hindi ito issue. Kung malaking tao ang ikukulong. Ang ibig sabihin malaking tao, yung mastermind. Napalayo tayo sa mastermind, oh. Kaka-announce kasi. Pinagmalaki nila yung kulungan na yan eh. At hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Tinitiyak ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. And kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, isasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. Sino kaya ang makakasama niya sa selda? After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Gaya ng ibang PDL, ang allowance ni Revilla sa pagkain, 100 piso lang kada araw. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pero kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila. Basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel.
Bawal ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may electronic dalaw o online hearing, may papahiram naman daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Bukod kay Revilla, dito rin iniutos ng Sandigan Bayan na ikulong ang 4 na iba pa niyang kapwa-akusado sa kasong malversation at graft kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Yan ay ang mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga engineer na sina JP Mendoza at RJ Domasig at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kasama nilang 5. Tingnan mo, trinabaho talaga, no? Kaya kita mo, alam ni Senator Bong Revilla na tinatrabaho siya eh. Ha? Sumuko agad. Hindi naman pinatagal. Paglabas ng warrant, nagkusang loob, sumuko. Di ba? Handang harapin. Dahil alam niya, ito ay paninira ng mga kalaban sa politika. Diversion. Ang 7 iba pang DPWH officials na ikinulong dito noong Nobyembre dahil naman sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Vicky, sa ngayon, 12 opisyal ng gobyerno na yung nakakulong dito dahil sa flood control scandal. Kaya sabi ng BJMP ay dadagdagan nila yung security dito. Tingnan po natin kasi paulit ko, ito kailangan nating maadiinan ito mabuti. Dapat, ang panagutin dyan yung DPWH. Tapos, yung mga congressman, alam naman natin silang trumabaho niyan eh. Under their bossing. Under yan dun sa bossing nila. Diba? Under yan dun sa master buhaya. Tapos gumalaw, nagtrabaho, etong mga galamay niya na mga congressman. Trinabaho through the DPWH. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga witnesses, walang kwenta yan eh. Kasi pinapalayo tayo. Diba? Pakita ko sa inyo ngayon na talagang tinatrabaho si Senator Bong Revilla. Ito po, pinapakalat ngayon sa social media. Bigyan natin ng komentaryo. Pero bago natin simulan, papangunahan ko na po kayo. 100%, 1,000% fake news to. Anong sabi? Ito kumakalat, ginamit pa ang GMA. Hindi natin alam kung GMA mismo nag-post niyan or ginamit lang ang pangalan ng GMA. Sabi, paano madadawit to si BP Sara? Wala ngang halos budget yung Office of the Vice President. Halos wala ngang pera. Paano siya mapupunta sa ghost projects? At hindi po yan ituturo ni Senator Bong Revilla. Imposible po. Hindi tuturo yan ni Bong. Kaya nga, nakakulong ngayon si Bong Revilla eh. Dahil nadidikit yung pangalan niya kay BP Sara. May mga ugong-ugong ang pinagsimulan nito. Di umano. Dahil nagkita sa ibang bansa si BP Sara at saka si Bong Revilla. Di ba? At alam natin magkaibigan yan dalawa. Sa tingin nyo nakakulong si Bong Revilla? Kung tinuturo niya si BP Sara? Hindi, yung totoo lang, wag tayong maglokohan. Kung tinuturo ni Bong Revilla si BP Sara, baka pinapaliguan ng pera to si Bong Revilla, hindi ito nakakulong. Hindi ito mababanggit. Protektado to. Kung binabanatan niya si BP Sara, naman. Huwag nga kayong tanga. Diyan palang kitang-kitang fake news. At hindi lang to obviously fake news. Obviously, tinatrabaho si Bong Revilla ng mastermind. Nagalit kay BP Sara.
And at the same time, tinitrigger niya ang mga DDS. Kaya wag pong magagalit ang mga DDS kay Bong Revilla. Fake news ito. Hindi ito sasabihin ni Bong Revilla, itaga nyo sa bato. Tinitrigger niya. Ay, magalit. Sige, syempre, alam naman natin. At even yung mga kalaban, alam nila kung gaano kalakas si Sara. Alam nila ang crowd ng DDS. So, para atakihin siya. Isipin mo na, yung mga kalaban niya sa politika, binabanatan siya. Pati DDS, babanatan pa siya. Eh di lubog talaga si Bong Revilla. So kahit walang ginawa, alam naman natin, pag media ng media yan, kahit hindi totoo, pag paulit-ulitin yan, nagmumukhang totoo. Kaya ito obviously, ito isang trabaho na si Bong Revilla ay pinapatrabaho. Di ba? Eh di lahat galit sa kanya. Tsaka, ang kalokohan ano? Sobrang napaka-imposible na magkakaroon ng ghost projects. Si BP Sara. All the more, siya pa ang mastermind. Ang tanga. Tingnan mo si BP Sara, ang baba ng confidential funds, siya ang kinasuhan, siya ang pinapa-impeach. Tapos siya pa ang mastermind ng flood control. Eh sino bang may hawak ng budget? Eh di ba yung administrasyon? Yung sinasabi ko lantaran na itong pantatarantado sa atin ng mga ito. Mga animal talaga yan. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? Yan po ang style nila. Magpapasok sila ng kunwari Maka Duterte, Maka DDS, na vlogger, pero hindi mabanatan si Tambi. Mag-iingat tayo sa ganun. Yan ang style nila. Style nila pag awa-awayin pa tayo mga DDS. Kaya tayo mga DDS, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Magkasundo-sundo tayo. Alamin natin. Sino ba yung hindi kayang birahin yung question mark na pinag-uusapan at itinuturo ng ebidensya? Yung mga hindi mabanatan si Tambi. Niloloko tayo ng mga yan. Diba? Balik tayo dun sa mga witnesses. Credible ba yung mga witnesses na yan? Kung hindi nila maituro ang mastermind. Dapat yan na ituturo yung mga big fish. Diba? Hindi yung mga small fish, yung mga blue marlin, sabi nga nila. Mga blue marlin, mga blue martin ang dapat nahuhuli. Hindi kung sino-sino ang tinuturo.